Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa gutom at walang ligo, parang wala na sa katinuan si Moira. Hindi na tama ang pag-iisip niya pero mayabang pa rin siya. Kukupitin niya ang wallet ni Chang Susan. Itatakbo niya ito hanggang mahulog siya sa butas. Pero walang gustong tumulong sa kanya dahil sa sama ng ugali niya kahit nagmamakaawa pa siya. Makikita siya ni Zoe sa ganitong itsura. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagkita sina Lynette at Moira nang hindi sinasadya dahil nakasakay si Lynette sa taxi na pinara ni Moira. Nagtataka si Lynette sa itsura ni Moira. Nagawa pa niyang mag-party pagkatapos ng mga nangyari sa kanya. Hindi naman maloloko pa ni Moira si Lynette. Mas naniniwala na pinalayas si Moira kaya siya mukhang marumi at mabaho. Mayabang pa rin si Moira. Kahit palayasin siya, never siyang matutulog sa kalsada. Kagaya nila Lynette. Mayaman siya at marami siyang ari-arian. Pinauwi na siya ni Lynette dahil amoy bulok na gulay na siya. Baka limusan pa siya ng mga tao dahil mukha siyang taong grasa. Binigyan niya ng pera si Moira pero ayaw itong tanggapin. Sa lahat na naging looks ni Moira, ito ang pinakabagay sa kanya. I-maintain niya lang. Ganito dapat ang look niya at bagay na bagay ito sa kanya. Wala siya ibang mapuntahan. Hindi siya pwedeng makita ng mga taga-Apex at naisip niya ang kanyang restaurant. Pero sasakay na sana siya sa taxi ay kailangan muna niyang magbayad dahil akala ng driver ay scammer siya. Mabaho kasi siya at marumi at malayo ang kanyang pupuntahan. Wala siyang pera kaya hindi siya nakasakay pero nakipag-away pa siya sa driver bago umalis. Naglakad-lakad si Moira na may himutok sa driver. Nakita niya ang pampasaherong jeep. Pinababa niya ang lahat ng pasahero nito pero tinawanan lang siya. Nagalit sa kanya ang jeepney driver. Sabi ni Moira ihatid siya sa restaurant niya. Ayaw pumayag ng driver dahil malayo yon. Bayaran muna siya dahil alam niyang pagdating doon na hindi siya mababayaran nito. Mabait siya sa pulubi kaya pumayag siya na sumabit na lang si Moira sa jeep niya. Ayaw niyang madumihan ang pasahero niya. Kung ayaw niya, edi wag niya. Samantala sa Eastridge, pinili ni Robert na magpa-check up para maalagaan siya ni Annalyn. Natanong ni Annalyn kung alam ba ni Zoe na narito ang tatay niya. Ayaw muna ipaalam ni Robert dahil sa mga nangyari, nahihirapan siyang ibigay ang buong tiwala niya kay Zoe. Pinipilit niyang intindihin si Zoe dahil anak pa rin niya ito. Si Moira ang hindi niya mapapatawad. Natuwa naman si Robert nang malaman niya mula kay Annalyn na nag-aalala si Lynette para sa kanya. At kung may gagawin sa kanila si Moira, sabihin lang sa kanya para madagdag ito sa mga kaso ni Moira. Samantala, pabalik na si Giselle sa Pilipinas para asikasuhin ang negosyo nila dahil nagkaroon ng nakawan doon. Hihingi siya ng tulong kay Obeng. Speaking of Obeng, tinawagan ni Don Pepe kanina pero busy ang linya ni Obeng at hindi niya na tinawagan ulit. Hindi pa handa ang tadhana pero kung magkahiwalay na sila ni Moira, pwede na ulit magkamustahan sina Don Pepe at Robert. Sigurado naman si Giselle na magigising na si Obeng sa ugali ni Moira at pupulutin na lang si Moira sa kalsada. Payag na rin siya na ihatid ang tatay niya sa bahay nila para mas makapagpahinga na rin. Samantala nahilo si Moira sa pagbiyahe niya nang nakasabit sa jeep. Nasuka siya at nandiri ang mga pasahero. May isang naawa sa kanya at nilimusan siya. Tinapon naman ni Moira ang pera at nilait pa ang babae. Kahit pagsamasamahin ng sweldo ng lahat ng pasahero sa loob, mas malaki pa rin ang kayamanan niya. Nagalit ang driver. Huwag na siyang sumabit dahil inaaway lang naman niya ang mga pasahero niya. Nilait din ni Moira ang jeep ng driver. Maya-maya sumulpot ang pulubi na dala ang maleta ni Moira. Nakakatawa kasi suot pa ng lalaking pulubi ang gown ni Moira. Hinabol ito ni Moira. Nakipagtalo sa kanya ang lalaking pulubi at binuhusan siya ng mabaho at maruming tubig. Sa malayo ay natanaw sila ni na Diyosa at Chang Susan. Gusto nilang maging content kaya hinabol nila ang dalawa. Hindi pa nila nakikilala na si Moira ang babaeng naghahabol. Sa kabilang banda, nag-aalala si Zoe sa mami niya. Tinawagan niya si Nerissa. Nagalit pa si Zoe dahil pinalayas ang mami niya. Nalaman naman niyang hinamak ng mami niya si Nerissa. Kaya nito nagawa na palayasin si Moira. Sumbukan naman ni Zoe ang paboritong hotel ng mami niya baka sakali doon siya napadpad. Nung tawagan ni Zoe ang hotel, blacklisted na rin pala si Moira doon. Nagalit si Zoe sa staff nito dahil kahit pala sa hotel pinalayas na rin ang mami niya. Maya-maya ay tumawag si Carlos kay Zoe para mangamusta. Nagtataka si Zoe, siya ba talaga o ang sekreto nila?
Doon lang naman concerned si Carlos. Huwag siya mag-alala dahil safe pa rin ang sekreto nila. Kung wala na siyang sasabihin, sige na. Nahalata ni Carlos na parang tensyonado si Zoe. Hindi nga okay si Zoe dahil sa mami niya. Hindi niya alam kung nasaan ang mami niya. Pinalayas ang mami niya. Kasalanan niya ang lahat dahil nilaglag niya ang kanyang mami. Dapat sila ang magkakampi. Wala siyang kwentang anak. Tutulong sana si Carlos sa paghahanap pero tinanggihan ni Zoe. Baka makahalata pa si Lynette, baka mangyari pa ang kinatatakot nila. Sa kabilang banda palapit si Lindon kay Carlos. Napansin niyang mukhang nag-aalala si Carlos. Nakausap niya si Zoe at ligtas pa rin ang sikreto nila. Si Moira ang inaalala ni Carlos dahil walang kasiguraduhan na hindi ito sasabihin ni Moira. Naiintindihan ni Lindon. Naiipit na si Moira at anumang oras pwedeng magsalita ito. Pero ang naiisip niya lang ay unahan ni Carlos si Moira sa pagsabi ng sikreto niya. Sabihin niya kay Doc RJ ang totoo. Kahit paano, kontrolado niya ang sitwasyon. Kung sumabog man, hindi na biglaan. Narito si Doc RJ sa East Ridge. Sabihin na niya ang totoo. Pinuntahan nga ni Carlos si Robert at inabutan niyang kinukuhanan si Robert ng vitals ni Nurse Ning. Nag-usap sila habang nagkakape. Pinaayos na ni Carlos ang kwarto ni Robert para kay Annalyn. Matagal na silang magkaibigan at para na rin silang magkapatid. Nabanggit ni Robert kung matagal na silang magkakilala, ibig sabihin matagal na rin kilala ni Carlos si Moira. Ganito ba siya noon pa? Kasi kung oo, hindi niya alam kung paano niya nagustuhan si Moira. Sabi ni Carlos nakilala lang niya si Moira dahil kay Robert pero hindi niya alam ang ugali nito. Wala nang tiwala si Robert kay Moira. Siguro naman nag-usap sila ni Carlos at may sekreto pa rin siya na hindi niya alam. Naalala ni Carlos ang payo ni Lindon. Unahan niya si Moira, pero tinanggi naman ni Carlos kay Robert. Hindi sila nagkakwentuhan ni Moira. Kung may mga malaking kasalanan pa, wala na siguro dahil wala nang mas lalaki pa sa naging kasalanan ni Moira sa ginawa niya kay Robert. Nakikiusap si Robert. Sakaling may malaman si Carlos, pwede bang sabihin sa kanya? Tutal para na rin naman silang magkapatid ayon kay Carlos. Sa teaser, malalaman ni Lynette na nasa East Ridge si Robert dahil masama ang pakiramdam nito. Inoobserbahan naman siya ni Michael ang magiging reaksyon niya at tungkol kay RJ. Samantala, nagdadrive si Zoe para hanapin niya ang mami niya sa daan. Samantala kakain naman sina Josa at Chang Susan sa isang karinderya na nakawin ni Moira ang wallet ni Chang Susan. Hahabulin nila ang magnanakaw at hindi pa nila alam na si Moira ang kumuha ng wallet niya. Sa pagtakbo ni Moira palibhasa mandilimang daan, mahuhulog siya sa isang manhole. Hihingi siya ng tulong sa mga tao doon pero wala namang gustong tumulong sa kanya. Baka sakali makita siya ni Zoe dahil hinahanap naman siya nito. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!